Magandang gabi, Hong Kong. Andito naman ako. Ngayong gabi, real talk tayo. Bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag kayong magagalit, ha? Kasi ang pag-usapan natin ngayong gabi ay very controversial. Hindi lang para sa mga babae, para sa mga lalaki din. Ang title ng aking topic ngayong gabi ay kabit. Sa English, mistress. Okay? Ang kabit or sabit ay yung tao na sausaw sa asawa ng may asawa. Okay? Hindi lang sa babae, ganun din sa lalaki. Ako ay isang biktima ng isang kabit. Karamihan na naririnig ko ay mas matapang daw ang kabit kaysa legit. Alam nyo ba kung bakit? Kasi takot sila mawalan. Ang mga taong ganito ay mga taong walang security, walang kasiguraduhan sa buhay ba? Takot na humarap sa buhay. Takot na humarap sa katotohanan. At this is my description sa mga tao na may kabit, nakabit. Okay? Ang kabit ay bawal, kasalanan. Sabi sa Biblia sa Exodus 20 verse 14, ang sabi doon, you shall not commit adultery. Hindi ko alam lang itagalog. Huwag kayong hindi ko alam sa Tagalog, pero sa English, you shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Huwag kang kukuha ng asawa ng may asawa. Humanap ka ng para sa iyo na walang sabit. Iyon ang ibig sabihin. Dahil ang pakikisawsaw sa asawa ng may asawa ay kasalanan talaga. At ito ang description ko sa mga kabit. Ang kabit ay pangit. Sa akin to my own opinion, ang kabit ay pangit. Alam niyo kung bakit? Kasi kung talagang may siya, dapat humanap siya ng para sa kanya na hindi mangaagaw ng asawa ng may asawa. Ang kabit ay homewrecker. Yung rule niya ay sumira ng buhay ng may buhay, pamilya ng may pamilya. Basta lang siya ay magkaroon kahit hindi sa kanya. Ang kabit ay siya ang pinakapangit na nilalang sa mundo. Iwan ko lang sa inyo, pero sa akin, iyan ang description ko. Sorry sa mga kabit. Huwag kayong magagalit. Kung hindi nyo matanggap na kayo'y pangit, kayo'y magsisi na, isauli nyo na ang inagaw nyong
asawa ng iba. Siguro maliwanag naman ang pagkasabi ko, no? Huwag kayong magagalit. Sabi ko, bato-bato sa langit. Ang mataman, huwag magagalit, okay? Ang isang kabit, ay isang magnanakaw, mang-aagaw. Dahil sa kasakiman, sakim siya, basta gusto niya, kunin niya, gusto niyang kainin kahit hindi sa kanya, hindi ibigay, nanakawin niya. Ang mga klaseng taong ganito ay hindi marunong maglaro ng patas. Ang kabit ay makapal din ang pagmumukha. Kasing kapal or siguro mas makapal pa sa balat ng kalabaw. Huwag kayong magagalit. Kung kayo ay kabit, magsisi. Hindi pa huli ng lahat. Isauli nyo ang iyong kabit. Dahil yung kabit, yung kasama nyo ay may sabit. Siguro, maliwanag na magkakaintindihan tayo. Ano? Dito sa Hong Kong, ang daming napariwara dahil hindi lang naman siguro sa Hong Kong, kahit sa ibang bansa, mostly in the Middle East, ang daming kumakabit. Kahit amo, kinakabit. Yung iba na nabibiktima, i-divorce ang asawa para lang masarili. Ang lalaki, kawawa ang asawang naiwan sa Pilipinas. Ang daming nabibilanggo sa Middle East dahil nga sa making relationship. Forbidden relationship. Ay, yucks. Kung ikaw ay nagkamali sa ganyang klase ng pagkakasala at narinig mo itong boses ko ngayong gabi na nagsasalita na iyong ginagawa ay hindi tama. Kaibigan, magsisi ka na. Hindi pa huli ng lahat. Dahil yung gumagawa ng adultery ay isang sa pinakabigat na kasalanan sa Diyos. Hindi pa huli ng lahat. Dahil sabi sa Biblia, sa 1 John 1:9, sabi niya na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Repent. Repent. God is willing to forgive you. God is willing to forgive us. Basta magsisi lang tayo. Ang hirap tanggapin. Ang hirap iwanan. Ang isang bagay na
sandali na natin, how to say this one is, it's very difficult to accept the truth. Pero kaibigan, hindi lang naman ikaw. Lahat naman tayo nagkasala, pero iba-iba. God is willing to forgive. As long if we confess our sins unto Him, repent, and go back to Him, and refresh your relationship with God. God is willing to accept you. God is willing to embrace you. Kahit anong klaseng kasalanan ang nagawa natin, yung the worst, even you consider yourself as the worst sinners among sinners, God is still willing to embrace you as long if you repent. Confess and repent your sins. He is willing to embrace you. Our God is a forgiving God. Our God is a loving God. And there's no sin that is bigger than God. His love is greater than your sins. His love covers all kinds of sin. I pray that through this message, somebody is being saved. Magandang gabi po. Good night, everyone. Have a nice sleep. Good night.